Good evening everyone, welcome to my channel and it's me again, ang inyong ichismosong kaaltab vlogger. So gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawang tumatangkilik, nanonood, sumusuporta at sumusubaybay ng mga content ko dito sa aking YouTube channel. So huwag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating main topic ngayong araw. I'm sure na hindi ninyo pagsisisihan na pinanood nyo to mula umpisa hanggang hulihan, and syempre huwag kayong mag-i-skip ng segments, buuin nyo to start to finish. Kaya eto na, dumak na tayo sa ating main topic for today's video na very interesting. Sino kaya itong variety show na ito? Kaninong variety show kaya ito na posible nang mamaalam sa isang network, guys? Dahil nga hindi nalulugin na, and syempre wala nang mga advertisers, wala nang mga advertisements na pumapasok, wala nang sponsors na pumapasok. So ito na guys, watch this, mamaya ipapaliwanag sa inyo ng buong buo. So ito na guys, watch this. At kung nakita nyo na ngayong recaps, once again say TTO sa mga admins. So ito na, dumako na tayo sa ating main topic for today's video agad-agad. Like what I said earlier, or gaya nung sinasabi ko kanina, sino kaya itong isang variety show tuwing tanghali ang mamamaalam sa ere na this month or end of the month ng May? Guys, kung showtime ang hula nyo, napaka-imposible. Diba, may kontrata pa sila sa GMA at hindi tatanggalin yan ng GMA, diba? Malamang sa alamang guys, yung isang variety show na posibleng mamaalam na sa ere, wala nang iba kundi yung Itbulaga. Kasi nga, diba, todo na yung pagkalugi, at saka hello, bumababa pa yung ratings nila since then, at saka mas lalong bumaba at mas lalong nawalan sila ng advertisement or mga advertisers, mga sponsors nila. Nagsiwalaan na nung igines nila si Mr. Spotted sa kanilang programa. Paano kasi, diba? Lalong-lalo na guys, lalong-lalo na malulugi sila dahil nga diba, may kasama pa silang pinagmamalaki nilang si Mida yun, pero hindi naman si Cloney, diba? So alam nyo na pagka yung mag-asawang Jinx ang nandiyan, or yung isang ngit yung nandiyan, tapos igines nyo pa si Jinx, ay naku, yun yung mangyayari. Talagang todo Jinx talagang mangyayari. Tignan ninyo ha, una, daddy's girl na wala dahil nga gines yan si Jinx, na Jinx tuloy natapos, diba, nung pandemic era. Tapos ngayon guys, hindi posible guys na matapos tong programang ito dahil nga napakapangit na talaga, diba? Bukod na sa nalulugi sila ng nalulugi, paano sila hindi magkaroon ng maayos-ayos na ratings, or hindi tataas talaga yung ratings nila? Kasi yung network na pinaglipatan nila o nilipatan nila, talagang third choice lang talaga guys pag wala nang mapanooran. Sports channel lang, TV5 na yan, hindi naman yan kasi ng GMA or ng ABS-CBN, diba? So yun talaga guys, wala na kayong ibang mahuhulaan o wala na kayong ibang magigis dyan kung hindi yan lang talaga yung isang variety show na magpapaalam. Kasi nga wala na sila programa at hindi na nila kayang labanan yung ST na mahigpit nilang kalaban noon at napabagsak nila during Aldab era, diba? Maling-mali talaga yung paglipat nila at maling-mali talaga na wasak nila yung Aldab. Yan yung nangyayari sa kanila, karma nila yan, diba? Karma nila yan sa lahat ng mga bad things na ginagawa nila or ginawa nila about sa Aldab, diba? About sa mag-asawang Alden at Ning, yung mga ginawa nilang kasamaan ay bumabalik na talaga sa kanila, or mas doble pa, diba? Mas dumoble pa ng bonggang-bongga talaga yung
naganap sa kanila or yung nagaganap sa kanila ngayon, masakit ba na nalulugi? Alam naman nila sigurong nalulugi sila, and syempre bumababa yung ratings nila, pero guys, di ba, maangan lang ng mga yan na kunwari mataas yung ratings. Kaya pala lately lumalabas sila sa isang lumalabas sila para sa ganun mangalap ng viewers, mangalap ng mga, di ba? Kasi doon sa mismong studio nila, guys, nakakaliit, di ba? Tapos wala pang nanonood doon sa mismong network na nilipatan nila, di ba? Kaya medyo nalulugit-lugi na sila. Kaya habang pwede pa or whatever, di ba, na kayo pang alisin at hindi pa nalulugi talaga ng bonggang-bongga, nilipatan nila nung nakaraang taon lang, di ba? O nung 2023 pa, 2024, kasi kasabay lang yun ng Showtime na nag-premiere sa GTV noon. Di ba, buti pa Showtime, guys, yung Showtime napakataas consistent ng ratings, pero yung Itbulaga na yan, nako, di ba, Guinness nyo pa sa Spotted yan, bumaba tuloy yung ratings nyo, di ba? Sa lahat ng programa nila, for sure guys, pag yan yung guests, bababa at bababa ang ratings nila, or magpapaalam na sila na sa ere ng hindi oras or ng di oras. At ito wala naman nagagawa yung mga bago na yung dinagdag na hosts, diba? Yung mga bago na yung dinagdag na talents dyan sa show ninyo, wala namang naiambag, diba? Alam naman na ng mga tao na hindi talaga si Ming yung nasa show ninyo, walang iba kundi si Clowny lang naman, diba? Yung iba dyan hindi naman bulag-bulagan o tanga-tangahan, diba? Hindi naman pinanganak kahapon para maniwala na si Main talaga yung nandoon. Pero kahit na si Main talaga yung nandoon, or si talaga yung nandoon, ay naku, wala na talagang yan guys, wala na talagang apog-apog na talagang nanggigigil talaga ako. And syempre natutuwa ka na rin dahil nga yung mga nangyayari sa kanila, diba? Kapalit yan ng mga ginagawa nila o ginawa nila noon sa Aldab, diba? Yung mga ginawa nilang mga ginawa nilang kahayupan o kagaguhan, ay naku, talagang bumabalik na talaga sa kanila, doble or triple pa, diba? Pero ang mas masakit dun, ang patatalsikin na sila ng mismong network. Pero tayo guys, hindi tayo magsasaktan dyan, kasi nga buti nga sa inyo, diba? Sinasabi niyo noon na hindi kailangan sa alin sa show, kasi nga, diba, nandiyan naman ko yung tatlo. Ang nangyari, pinalayas kayo sa GMA, diba? O umalis kayo sa GMA. Tignan ninyo, nilipatan ninyo, pinapalayas na kayo, diba? Kasi nga hindi naman kayo nakakatulong. Sino ba naman nang manonood dyan? Iba dyan, sawang-sawa na sa mga tatlong lolong laos na wala naman nagagawa na puro pa eme na lang. Tapos yung kinuha pa nilang Ming, nagpapanggap lang halos na si Ming, diba? So hindi naman sa pero wala diba? Tapos pag yung talagang dalawang pasawang jinx na yan talaga yung nag-power duo, at na hindi nyo sabihin na si wala talaga, babagsak yan sa ratings. Wala naman din na ito may Campo, guys, may Diso, Karen Stroke ba yun? Wala naman na ito guys, wala naman pangalan yung mga yun. Buti pa yung tatlong sunod-sunod na nawala yung tatlong matanda,
Tapos SM yung nandoon, talagang jam-packed guys. 6 point something ang ratings nila, at least sumahabol sa ST. Pero nung bumalik ang tatlong matandang lakos, yung tatlong matandang lolo, naku, talagang bumababa, parang spaghetti, pababa ng pababa ang kanilang ratings, diba? Hanggang sa gulat nyo kayo 1.1 na lang yung percentage ninyo sa ratings. Kaya ang malaking katanungan dyan, pag yan lumipat, saan sila lilipat? Diba? Ano yung mag-government channel sila sa channel 9, kung may channel 9 pa ba, or ABC 13, diba? At least dun walang nanonood, parang mas lalo silang magkanda lugi-lugi, at mas lalo silang magkanda bagsak ang ratings, diba? So alam nyo na, naramdaman nyo na ba ang hagupit ni karma na hindi nyo pa na-achieve ever since dahil sa mga pinagagawa ninyong bad things talaga sa Adam? Ito nga, diba, may kasabihan tayong mga Pinoy, pag kami ginawa kang masama sa kapwa mo, triple, quadruple, or doble pa ang matatanggap or mababalik sa inyo. Yan yung nangyayari, karma. Diba, nawala na kayo ng sponsors, cost cutting, diba, mga ganung ekla na naririnig ko lang sa social media or dito sa Softmed or sa mga ilan kong source. Kaya susunod at susunod, diba, habang hindi pa nalulugi yung TV5 ng tulog yan, tanggalin nyo na yan, diba, tanggalin nyo na yan, palayasin nyo na yan sa network ninyo or sa channel ninyo or sa poder ninyo, para sa ganun hindi kayo madamay sa Diyos, diba? Kasi nga, ito nga, nasa kama na kayo noon, lumipat kayo sa banig or worst, lumipat kayo sa sahig, yan tuloy nangyari sa inyo, nilalamig na kayo, nagiging frozen delight na kayo, at ngayon, diba, lumalagak pa yung ratings ninyo pababa, diba, imbis na pataas ng pataas. Paano kasi ang network ninyo, wala ka naman masyadong viewers or wala naman talagang viewers bukod sa inyo na talagang walang viewers, kaya nga kayo lumalabas diba, kaya kayo lumalabas ng studio para sa ganun mangalap kayo ng maraming viewers. Okay, so wala mas marami pang parating na karma, pagbabayaran yung ginawa nila sa Arab and syempre sa Arab Nation. So lintik lang talaga ang walang ganti, yan yung sasabihin ko sa inyo. So babay ng mga ka-ADN, enjoy watching, have a nice day, keep safe and God bless everyone. Bye bye, don't forget to subscribe to my YouTube channel para sa mga latest updates and happenings ng mag-asawang Alden Richards and May Mendoza, and syempre ikukwento din natin yung mga kampon ng animales. Bye bye. Iyan, ang sinasabi ko sa inyo, guess nyo pa yung spotted na yan para mas lalo kayo magkanda lugi-lugi kasi diba, nung sa GMA guys, napakaayos nila, diba, napakaayos nila, walang spotted na nagigest kasi nga si Alden nandoon, pero nawala sila at tumipat sila dyan sa TV5 na yan, nabulok naman. Ay naku, nagkanda malas na, and syempre nagkanda jinx na partida, isa or dalawang beses nag-guess yan sa spotted, pero ang nangyari diba, wala nangyari, bumaba yung ratings, lalo na nung nandiyan din yung tatlong lolong lakos na matatanda na di pa manahimik, diba, pero nung wala sila ng 3 araw at si Mel talaga yung nandoon ng 3 araw, talagang pumanik sa ratings, talagang pumapantay sa showtime sila, maabot sila ng 6%, 6.1, 6.2, pero ngayon never, diba, dire-diretso na yan hanggang sa maging 0% na lang ang ratings nila. Buti nga sa inyo. So babay ng mga ka-ADN, have a nice day, keep safe and God bless everyone. Bye bye, happy Thursday.